Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Gemini, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Gemini yun. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa iba dyan na hindi nag-skip ng ads, thank you po for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Chariot card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Pentacles. Lovely. Napakaganda nito. In the area of your near future, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Page of Pentacles. In the area of your fortune, wow, the Ace of Swords. Card of breakthrough, card of victory, card of clarity. Napakaganda. Napakaganda para sa inyo. In the area of your divine messages, meron po kayong Four of Wands. Lovely. At ang outcome niyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Moon card. Okay, Moon card is all about you getting clarity. Kitang-kita dito yung mga bagay na questions mo this week, mga paano to, bakit ganyan, ano kaya ibig sabihin nun. Marami kang kalituhan, marami kang mga question mark in different aspects of your life, okay? Especially po, this week kitang-kita ko rito that the truth will come out depending sa kung paano mo siya haharapin. Especially po pagdating sa inyong mga friendship. Okay, according to your planetary alignment, on full moon, in the sign of Aries on October 6, ano epekto niyan sa friendship area mo, Gemini? It is like a turning point daw. Turning point ito sa friendship mo and your social group. Okay, social collaboration. Dito mare-reveal sa'yo kung sino yung mga taong kakampi mo, kung sino yung mga taong hindi pala. No? So parang dito mo marirealize kung sino yung talaga yung mga allies mo, kung sino yung mga kakampi mo, sino talaga yung genuine na nandyan to support you, to guide you. Kaya talagang kitang-kita ko rito yung mga sekreto mabubunyag, yung mga bagay na akala mo totoo pero hindi pala. Tapos yung mga maling akala, may realize mo yung katotohanan tungkol doon. So, when it comes to your real friends, mahikilala mo sila this time. Kung sino talaga yung totoong susuporta at sino yung talagang, alam mo yun, yung talagang wala dyan. Especially po pagdating din sa inyong communication, planet Mercury is also entering Scorpio parehong araw, October 6. So parang magkakaroon ka ngayon ng deep conversations, ha? Especially here with the Ace of Swords. Talagang ang ini-strive mo this week ay kalinawan ng isip at kalinawan ng paligid no? So ang epekto sa inyo na pagpasok ni Mercury kay Scorpio sa October 6, you will have talagang mga malalimang pag-uusap sa partner mo, sa relationships mo, sa kaibigan, no? So talagang mga malalim tong mga usap-usap. Yung mga difficult conversations, saka difficult subject matters, yung mga bagay na pilit nyo iniiwasan before na parang ayaw nyo i-touch kasi baka mamaya mag-away lang or gumulo lang, parang iniiwasan yung pag-usapan. Pero ngayong linggong ito, sisimulan nyo ng pag-usapan yung mga difficult subject matters para ma-address na at magkaroon na ng solusyon, parang ganyan. So now, you're striving for the truth, which is good. Good for you. Okay? At the center, you have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles all about you this time around. Merong pag-abante po. May pag-abante pagdating sa inyong career. Especially nakita ko dito na nagiging magaan ng lahat. Parang nakita ko alam na alam mo ng diskarte. You will find out, especially with the moon card, siguro itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, parang hirap na hirap kang sumabay siguro sa trabaho or itong ginagawa mo, pwedeng project ito or negosyo or career path or endeavor, kahit ano man na pinag-aabalahan mo this time na nagalaan ka ng maraming oras at pawis. Kitang-kita ko rito na dati nag-iisip ka ng sana gumaan na, sana makuha ko na yung tamang diskarte, sana makuha ko na yung secret sauce para maging smooth sailing ito at maging magaan na for me. So ngayon,
Makakaasa ka this week, Gemini, lilinaw na yung tungkol sa trabaho mo. Some of you, nakita ko rito, aayos ang schedule. No? Especially po, Mercury has influence in your sign on October 6. So, sisimulan mong gawing streamlined or maayos na schedule, nakasistema, merong order, kumbaga, yung bawat schedule mo, pati yung mga work routines mo, umaayos, humuhusay, nakita ko rito, meron kang maayos sa schedule, kung ano yung oras na nilaan mo, makukuha mo, kung ano yung mga, halimbawa, meron kang 4 na kailangan gawin this time, 4 na project or 4 na task, lahat yan matatapos mo kasi kayang-kaya mo siyang i-schedule, parang ganyan. So, nakita ko rito yung paglinis, pagbuti, paggaan ng trabaho mo. So, napakaganda po for all of you. The 8 of Pentacles, you have the King of Wands. Yes, the vision is very clear. Pareho. Meron po kayong 2 King of Wands here telling you you have a brave heart this time to face something na kailangan mo asikasuhin o kailangan mong buuin. Some of you, nakita ko talaga dito, maraming mga bagay in the past na hinahayaan mo lang mag-rumble o hinahayaan mo lang umandar. Kasi sabi mo, ayokong i-big deal, ayokong paandaran, ayokong i-touch, ayokong palakihin ang issue. Hinahayaan mo lamang. Pero ngayon, naghahanap ka talaga ng kalinawan naghahanap ka rin ng kaayusan Kaya kung ano man tong inaasikaso mo, magkakaroon ka na this week ng kakaibang tapang, passion, adventure, and nakita ko rito ng parang naririnig ko, sabi mo, handa na ako to address the issue, handa na ako to focus, handa na ako to find ways to solve this para in the long run and magkaroon ng smooth transition, kumbaga. Okay? So, nakita ko rin dito that some of you will have a leadership role sa trabaho, either promotion or nabigyan ka ng task to guide or to be a leader for a while, parang ganyan. So, malaki ang nakaatang sa iyong responsibilidad. Pero itong responsibilidad na to at saka obligasyon pagdating sa career mo, nakita ko na it will propel you to higher level. Parang panahon na para umangat ka o magkaroon ka ng alam mo, mapansin ka kasi magaling ka pala, mahusay ka pala, parang ganyan. So, marami makakapansin. So, ngayon, pag meron ka pong task na ibinigay sa'yo at medyo nahatakot ka, kinakabahan ka, laban lang. Especially here, with a lion in your background, tapang ang kailangan mo and courage because you will get there. At kung naman tong inaayos mo, relasyon, issue, trabaho, task, or assignment, kayang-kaya mo tong i-accomplish at lusutan. Okay? In the area of what you want, you have the Chariot card. Chariot card, gusto mo nang umabante. Gusto mo nang sumulong, gusto mo nang matapos yung mga dapat matapos. You also want to continue with your life forward. Ayaw mo na mag-dwell sa negativity. Kitang-kita ko yan. Especially here, nanggaling ka sa pagkalugmok or kalabuan ng mga bagay-bagay. Halimbawa, ang tagal na binbin ng papers, ang tagal na binbin ng loan, ang tagal, halimbawa, nagkaroon ng development sa isang inasikaso, tapos for like 2 weeks or 3 weeks, wala kang narinig, parang ganyan. So, parang litong-lito ka na. Pero kitang-kita ko rito, your intuition will guide you and your faith will guide you. How you trust God and how you trust yourself will really push you forward patungo sa mga bagay na gusto mo. Nakita ko rito, with tamang determinasyon at tapang at lakas ng loob, makakatuloy to Walang I don't know why, narinig ko parang you are praying na sana wala ng delay. You're praying na sana walang aberya along the way, no? Kitang-kita ko rito na you want this to have a sweet transition. Some of you parang nag-iisip ng lumipat or nasa proseso na ng paglipat from one job to the other or one place to the other or one country to the other. No, may paggalaw Kitang-kita ko yung movement in your part. And you're praying hard na please, Lord, alam ko malabo pa, alam ko mahirap pa, alam kong hindi ako sigurado, pero tatapangan ko this time to continue this and to have good outcome with this. And ramdam na ramdam ko yung tapang mo this time. So congrats po. Okay, congrats. Something is moving forward. Kung itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang stagnant, pero ngayon, susulong na ito. So congrats po. Chariot card. You have the 4 of Pentacles. Yes. Nakita ko you're on the path of stability. Kitang-kita ko rin dito yung pagtitipid mo. Nakita ko yung parang medyo kuripot ka this time because parang pinapaghandaan mo tong move na ito. I don't know why. I'm seeing here parang traveling and you need a lot of parang pocket money or pambili ng ticket or transportation fees, no? Nakita ko na marami ka ng ginagastos para lang ma-prepare itong move na ito. For example, lilipat ka ng ibang kumpanya, so medyo malayo sa bahay mo, nag-iisip ka ng pwedeng lilipatan o tutulugan,
pansamantalang boarding house or shelter habang nandoon ka. Kitang-kita ko rito you're preparing for the stability of this road or this journey. Nakita ko rito nasa isip mo rin for other Gemini dyan ha. Nakita ko rin dito na tong journey mo na ito, napupuntahan mong ito, kitang-kita ko yung promise sa mata mo na parang nararamdaman mo na this will lead to your financial stability, which is really really good kasi ang importante naman yung vision eh. Nakikita mo eh, ramdam mo eh, na magdudulot sa iyo to ng stable money. Especially po sa planetary alignment mo, nakita ko na when it comes to your money, your finances will be stable. There is a big chance na maging stable ang kaperahan. So, yung mga effort mo sa trabaho, yung mga pagkilos mo, yung mga taking risks mo will result in a very positive tune. No? So, medyo maganda ito. So, kung meron kang pag-abante or advancement, talagang stable ang kaperahan mo dyan. Congrats po, okay? In the area of what you need, you have the King of Wands. King of Wands all about your passion. Okay? This is really, I don't know why, for others po dyan na nag-try sa pag-ibig o naghahanap ng reading for pag-ibig, nakita ko dito that this is a favorable time this week to date or deepen your relationships. Time to date, time to go out, pag-alabin yung inyong relasyon with someone, especially here, parang pareho na kayo mag-move on sa past, kakalimutan nyo na yung mga problema, yung mga mali, yung mga past issues, ready na kayo to go further and be parang mas titibay ang pagtitinginan, parang ganyan. Kitang-kita ko rito. But for single dyan, panahon na talaga para, open yourself for the horizon, no? For new prospect, parang ganyan. So ngayon, mag-focus daw sa excitement, especially here, King of Wands all about excitement, passion, enthusiasm, adventure, no? When it comes to your love and partnership. So good luck po sa mga naghahanap ng love reading dyan because this is a good time really to get to know someone and also to deepen your relationship with your loved ones. Kung meron kung couple na kayo and committed na kayo, may mga paraan this week para tumibay ang relasyon at magkaroon na excitement, kumbaga. For others, kitang-kita ko po rito, sabi ng spirit guides mo, magkaroon ka ng malinaw na vision. Okay? Sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ka ng kalinawan this time when it comes to a lot of things. Lahat ng mga sekreto mabubunyag, lahat ng mga malabo before lilinaw ngayon. Lahat ng mga impormasyon na hindi mo alam, malalaman mo na this time at may realize mo na yung tama. So, kapag lumabas yung katotohanan or kalinawan sa isang bagay, doon na lilinaw sa isip mo yung bubuin mong plano moving forward. Nakita ko rito marami kang paggalaw, marami kang binabago sa buhay mo when it comes to your friendship, your love, your communication, your future. Pero ngayon, importante talaga, unang-una dapat buuin mo muna sa isip mo yung plano. The great plan should be there first before you make a move. Narinig ko rin dito na listen to criticism ha. Makinig ka sa mga payo sa paligid mo, especially kung mayroong mga puna sa ginagawa mo, sa inaasikaso mo, importante yon para mas lumawak ang isip mo, lumawak ang pananaw mo para makita mo, ay oo nga no, mali ka, sige ayusin ko muna. Ay oo nga no, buti sinabi mo yan, hindi ko yan naisip na nakaraan, sige ayusin ko pa. So, when you listen to criticism, hindi yan para tirahin ka lamang o pabagsakin ka. Sometimes yung punto din eh. So, lawakan mo lang isip mo para yung binubuo mo, yung plano mo, mas solid at mas may pundasyon, kumbaga. Okay? King of Wands, the Five of Pentacles. Wow. Dalawang five na to, Five of Pentacles and the Five of Cups, telling you may mga kailangan talaga magbago. Most especially sa mga plano mo moving forward. Kitang-kita ko rito sa ma-view parang kailangan baguhin yung mindset. Especially when it comes to your approach. Baka mamaya iniisip mo lagi na, ay hindi ko kaya, ay wala akong ganito, ay mahirap ako, ay wala akong pamasahe para maabot yun. Para narinig ko marami kang excuse. Ngayon sabi ng spirit guides mo, learn to stand up for yourself even if walang gustong tumulong sa'yo. Even if walang gustong magbigay ng assistance or pera or tulong talaga para makabangon ka. Kitang-kita ko rito, tinan mo siya. Nakaupo ka sa harapan ng pinto. Sabi mo, bakit hindi ako pinapapasok? Bakit nasa labas lang ako? Pero kayang-kaya mo buksan yan. Nandun lang ang susi, oh. Katabing-katabi lang yung susi. Kita nyo ba? Sa image natin.
Yan. Ayun lang yung susi. O, ibig sabihin, kayang-kaya mong buksan ang pintuan, pero ikaw dinadamdam mo pa yung negativity. Kaya ang payo dito, use your strength more than your weaknesses. Because your weaknesses, kapag lagi yan iniisip mo, talagang walang mangyayari. Pero kung gagamitin mo yung lakas mo, yung galing mo, makakatulong yan sa'yo para magawa na yung mga plano mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Pentacles. Now, binabalanse mo na yung mga bagay-bagay. Especially po, nasa Libra season tayo, talagang balancing act ang nagaganap sa ating buhay. Lahat tayo. Dahil nasa season tayo ni Libra. So, nakita ko rito na tinitimbang mo na yung mga bagay na hindi gumagana at yung mga bagay na hindi gumagana para sa'yo. Ganon din pagdating sa relasyon, sabi ko nga sa inyo kanina, sa mga friendship, sa mga social circle mo, iniisip mo na kung sino yung totoo, sino yung kapakipakinabang, sino yung toxic, at sino yung mga bagay sino yung mga tao o friends na kailangan ko ng layuan because hindi na nakakatulong for me o hindi na talaga swak sa buhay ko ngayon, parang ganyan. So sometimes friends are very seasonal at kailangan mong tanggapin 'yan, no? Syempre meron ka mga high school friends, may college friends, may work friends, meron kang childhood friends, iba-iba 'yan. So hindi lahat 'yan talaga kailangan nasa circle mo. You need to really know the true friends that will be your allies this time, okay? For others po dyan, kitang-kita ko rin dito that when it comes to your career and dreams and goals and work, kitang-kita ko rito na balansehin mo daw. Avoid overworking ha, avoid burnout, and also i-maintain mo lang yung routine mo. Okay? Para daw ma-maintain yung sustainable na routine. Halimbawa, araw-araw ka papasok sa trabaho ng 7 to 5 p.m., kailangan talaga balance. Hindi pwedeng gising ka pa ng 12 midnight dahil nanonood ka ng Netflix. Alam mo yon, learn to really avoid things na magpapagod sa'yo para lahat ng inaalagaan mong routine everyday, sustain mo. Okay? Kitang-kita ko yan dito. Marami kang laban na gagawin this time, especially pagdating sa karera, sa trabaho, sa pangarap. Kaya importante ang balancing buhay. Tulog, kain, vitamins, learn to have fun din. Panahon din to para bumitaw ka parandalian para manood ng TV, manood ng sine. Pero dapat limit, tawag ito, in moderation. Hindi pwedeng lalamunin ng malaking oras mo yung panonood ng TV o lalamunin ng malaking oras mo yung panonood ng online games halimbawa. So, make sure everything is moderation para makapag-focus ka sa mga importante din. Balanse lang, okay? The Two of Pentacles, you have the Page of Cups. Yes, Page of Cups, sinasabi rito, you need to be creative enough, you need to be imaginative enough para makahanap ka ng tamang sistema kung paano mapanghahawakan ang trabaho, ang negosyo, ang pamilya, ang anak. Makahanap ka ng tamang routine dyan tamang diskarte para magkaroon ka ng great schedule dito. Nakita ko rin dito, sabi ng spirit guides mo, learn to put your heart on the valuable things. Narinig ko parang sabi ng spirit guides mo, nagalaan ka kasi ng oras, atensyon, pera sa mga bagay na temporary lamang o talagang hindi mahalaga for you, na kung isipin mo, mas magandang ilaan ko na lang sa valuable. Bigyan kita example ha. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, araw-araw kayo buong pamilya bumibili ng milk tea. For example, 8 kayo sa buong pamilya, no? Tapos araw-araw kayo nabili mga granding milk tea. Tapos ang kinompute mo on your budgeting at the end of the month, nakakagastos kayo ng 5K halimbawa. So sabi mo, hala, pwede nang pambayad pala ng kuryente yun, no? So iisipin mo yung mga bagay na talagang valuable. Doon mo ilalaan yung puso mo at attention mo. At hindi sa mga temporary lamang. So pwede bang putulin na lang yung milk tea every month? Baka pwedeng bawasan na para makadagdag sa budget, parang ganyan. So example lang yun ha. So parang ganon. I-value mo na yung sobrang mahalaga at ililipat mo doon yung attention mo para mas kapakipakinabang. Okay? In the area for near future, meron ka pong 5 of Cups. In the near future, you will be really cleansing your life. Nakitang-kita ko rito na handa ka na at saka parang malaya na yung puso mo na tanggapin yung mga bagay na natapos na, yung mga bagay na malabo. Especially po, sabi ko nga sa inyo, may mga friend groups ka or social friends na bibitawan mo na kasi na-realize mo, ay, hindi pala para sila sa akin. Ay, parang hindi kami suwak ng ugali. Parang, ay, siya pa rin yung rason kung bakit ako lagi nai-issue. Parang mga ganyan. So, you are now distancing yourself from other people na alam mong not working anymore with you or hindi na talaga swak sa circle mo o sa estado ng buhay mo.
depending sa mga malalaman mo this time o mga matututunan mo this time when it comes to your life, kitang-kita ko talaga dito that the truth will come out. The right things will come out. Makakatulong to sa'yo. Sa una siguro medyo, ayan, nakakadismaya, ay nakakalungkot naman. Pero in the long run, lilinis ang buhay eh. Mawala yung mga mancha, mawala yung mga libag, no? Yung mga mali, maaalis yan. So, kitang-kita ko rito na ready ka na to move on and parang ready ka na to accept yung past. Parang sabi mo, okay, past na yan, move on na tayo at may bago kang yayakapin na mga bagong opportunity dito na mas malaki pa or higit pa sa mga nawala. Ganyan. Especially katabing-katabi niyo, Ace of Swords, talagang kalinawan ng isip at saka kahandaan for your victory. Okay? Ang inyong Five of Cups, the World card, yes. Ready ka na talaga to close a chapter, especially when it comes to your past. Kung past job man yan, sabi mo, sayang yung trabahong yun, no? Pero sige, kalimutan na natin, siguro nga hindi para sa akin yun. O kaya past mong mga endeavor or past mong lover o mga naipangako sa'yo, ngayon yung pagtanggap, kitang-kita ko yung pagtanggap and total awareness na siguro nga may redirection si God. Gusto niya akong pumasok sa bagong circle, bagong cycle ng buhay ko kung saan nandoon magaan at talagang para sa'yo. So ngayon, accept God's redirection. It will be good for you. Yung mga natapos, i-accept mo na lang na tapos na talaga siya. Okay? In the area of your challenge, you have shame and guilt. Feel them without judgment. Mistakes do not define your worth, compassion, and acceptance. Yes, lahat ng pagkakamali mo daw sa buhay mo, tanggapin mo lamang. Huwag ka mahiya, huwag ka matakot, huwag ka mag-guilty. Panahon na para magkaroon ka ng full acceptance and accountability sa mga ginawa mo, sa mga hindi mo nagawa, sa mga pagkakamali mo. And then learn from that. Kapag naman natuto ka na, parang badge of honor mo yan eh. Sabi mo, ay, natuto na ako doon, hindi ko nagagawin. Parang ganyan, okay? Now, the message of positive change, yes. Transform pain into strength and empower yourself. Ascend, evolution, and free. Yes, ang paglaya mo sa pagkalugmok mo ay nasa sayo lang din. So ngayon, set yourself free. Ikaw ang magsisimula ng pagbabago sa buhay mo para umabante yan. Okay? Kaya tayo dyan, tayo. And work on your dreams, work on your vision. It will be fruitful para sa'yo. In your challenge, you have the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sila sabi rito ng spirit guides mo na learn to dive in. Aralin mo yung mga bagay na pwede mong aralin na makakatulong sa'yo. Kitang-kita ko rito na may papasok na bagong bagay, whether a new love, a new friend, a new work, a new opportunity, anything new. Pero parang sabi ng spirit guides mo, medyo takot ka or may alinlangan kang tanggapin. Maybe because very, very unclear, hindi nga sigurado, malabo. Kaya parang sabi mo, sigurado ba yan? Kayang-kaya ko ba yan? So, kung medyo kinakabahan ka or marami kang alinlangan, importanteng pag-aralan. Okay? Pwede mo namang itanong yan eh. Ask for other people, kung anong palagay nila sa gagawin mo to, sa bagong blessing, o di kaya mag-research ka online. Kung yan ay madaling i-research at madaling tignan kung legit ba o okay ba, kayang-kaya mo yung i-research. So, if you are contemplating about something, aralin mo at makikita mo kung matitimbang mo siya kung papasukin mo ba o hindi. Pero kitang-kita ko rito, there's something new na magpapaningning ng iyong mga mata. Sabi mo, ay, parang maganda yun ah. Ay, parang okay yun ah. Parang nakakita ka ng possibility. And it's your task, okay? It is your obligation this time, Gemini, to really learn something patungkol dyan para makita mo kung applicable ba sa'yo o hindi, okay? Page of Pentacles. You have the Seven of Swords, yes. Kitang-kita ko rito yung parang trust issues mo. Na parang wala kang tiwala porke nagniningning o porke maganda o porke maganda ang sinabi sa'yo o mabulaklak yung mga pinangako. Parang ganyan. So, hindi ka basta-basta mag-give in. Kitang-kita ko rito yung pag-iingat mo, which is good. Sobrang good para sa iyo to. Nakita ko rin dito talaga naman kung may duda ka, meron kang pangamba, aralin mo, tiktikan mo, ihimay-himayin mo para makita mo kung ano yung katotohanan sa likod ng sinasabi o sa likod ng pinapakita. Nakita ko rin dito that you need to be really very, very cautious. Nakita ko rin dito na wag mo daw muna i-broadcast sa ibang tao. For other Geminis to ha, may darating daw na bagong blessing na wag mo daw muna i-broadcast sa ibang tao, ipamalita. Tapusin mo daw muna kapag okay na talaga at confirm na, saka mo ipamalita or saka mo i-share sa ibang tao kasi maraming mga nega sa paligid na maaaring mang jinx niyan. So make sure na work in shadows lang tayo and stay quiet.
Saka na lang natin sabihin kapag talagang planchado na. But for others talaga, nakita ko rin dito na kung meron ka mang papasukin, aralin mo mabuti ha, para makita mo kung legit, kung swak ba para sa'yo, kung okay ba yan, kung yung pinapasok mo bang yan ay swak sa standard na gusto mo makuha. So make sure na wag basta-basta pasok ng pasok. Tignan din mabuti, araling mabuti bago mo hakbangan. Okay? In the area of your fortune, you have a breakthrough. Yes, a breakthrough is at hand. Congrats po. Meron talagang paglagpas o pagtawid sa isang problema at nagtagumpay ka. So congrats po. Another message, you have get ready for new horizon. Yes, talagang may papasukin ka na bagong mundo, bagong lugar, may advancement. Yung dating malabo ay malinaw na. Nakita ko rin dito promotion or pag-angat ng iyong career. Parang ganyan, okay? Another message, gates of triumph, success expands in your life. Yes, talagang tagumpay na tagumpay ito. Victory, success will expand in your life. Kitang-kita ko rito yung kalinawan ng isip mo away from the kaguluhan. Kitang-kita ko rito na parang may aha moment ka na parang, gets ko na. Ay, alam ko na. Ngayon, parang you are now having this renewed energy na parang, alam ko na gagawin ko. Napakalinaw na. Sugod tayo, sugod. So, meron kang unbelievable or parang hindi matitibag na lakas ng loob na sumugod at lumaban because malinaw na sa'yo yung mga bagay na gusto mo. And ito ay card of breakthrough talaga. So you're gonna win this competition, you're gonna win this goal, you're gonna win this task. So kitang-kita ko rito na sugod laban. At napakagaan ng feeling ko dito. Kitang-kita ko rin dito there will be a communication moving forward. No? Para merong successful na pag-uusap with your lover, with your co-business partner, or katrabaho or boss, parang meron kang maayos na negosasyon or agreement or pag-uusap na it will go on in your favor. So kung ano man yan, asahan mo ang tagumpay mo this week, okay? The Ace of Swords, the High Priestess, yes. Believe in yourself. Mararamdaman mo to. Believe in your intuition. Napakalakas ng kutob mo this time. And you will know it. Malalaman mo to na ito na yun. Ito na yung moment ko for me to win. Ito na yung moment ko, makukuha ko to, masusungkit ko to, malalagpasan ko to, parang ganyan. So, your talent is, is a sky's the limit. Kumbaga, walang katapusan, walang hangganan, kumbaga limitless. So, use your potential, use your skills and talent in your advantage. Huwag kang magduda sa sarili mo, kayang-kaya mo yan and you will win that, okay? Kung meron po kayong mga interview or lalakaring papeles, lalakaring dokumento, magtiwala ka lang sa sarili mo, kayang-kaya mong humarap sa kanila at patunayan na ikaw yung best person for that job, you will get it, okay? In your divine messages, you have expect powerful change. Yes, talaga may pagbabago. Wait lang, narinig ko bigla yung messages na pag may kutob ka na't alam mo na, pag-usapan na daw. I don't know why. Bigla ko narinig yun, kaya bigla kong binalikan because I heard that message. Kung alam mo na may kutob ka na and that kutob is right, okay? And the demand conversation, parang ganyan. So harapin mo daw yung truth to get the truth and to get the clarity. Okay? Here, nothing will come of this situation. Yes, yung mga takot mo, kaba mo, alinlangan mo, wala daw mangyayari dyan. So, always fight negativity with the truth. Okay? In your message, you have the Four of Wands. Stability. You need stability in your life. And also, narinig ko rin dito na, sabi ng spirit guides mo, learn to enjoy what you're doing. Kasi parang marami sa inyo, trabaho, kilos. Panahon na para i-enjoy mo daw yung buhay mo para hindi ka lalong makaramdam ng burnout or kawalan ng pag-asa. Narinig ko rin dito na go out with friends. Yung totoong friends ha. Go out with your family, with your siblings. Yung talagang genuine love na meron ka. Because sila yung mga taong susuporta sa'yo sa mga panahong nangihina ka, sa mga panahong hindi mo kaya, sa mga panahong parang kailangan mo ng moral support, parang ganyan. Kitang-kita ko rin dito na build your bond with your family. Talagang home setting to eh. Kaya mo ba huling nakita si nanay, yung magulang mo, kung malayo ang bahay mo, nadalaw mo ba sila? Or kaya yung mga anak mo, nakausap mo na ba sa phone, kung okay ba sila today? Parang mga ganyan. So, build that bond. At kitang-kita ko rito, you will celebrate soon. I don't know why. I'm seeing a celebration coming in for you. Whether nakapasa sa exam, nakapasa sa interview, tanggap sa isang magandang trabaho na dati imposible pero nandyan na. Meron kang milestone na mabubuo. At para naririnig ko, malapit ka na mag-celebrate. Ganyan-ganyan. Okay? The Four of Wands.
The Six of Swords, yes. So, sulong na aabante na. Talagang patungo ka na sa finish line nito, sa isang milestone. Kaya ngayon, maging kampante ka, maging, hindi kampante, maging payapa ang puso mo, makahinga ka na maluwag para sumulong at sumuong talaga sa buhay paabante ito. Kitang-kita ko na everything is moving forward. I don't know why, nakita ko ng binebentang bahay na talagang susulong aabante or going to really a married life, parang ganyan. So, bubukod na kayo, susulong na kayo, aabante na kayo. Talagang new life ito. So, congrats po, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Yes, panahon na para maging matibay ka sa mga bagay na gusto mo. Kung ito'y kahinaan, labanan mo kahinaan. Another message you have Rose, romance is in the air. Yes, kakasabi ko po sa inyo kanina, talaga may bagong pag-ibig para sa mga single dyan. And then, for those sa mga couples naman, titibay ang relasyon. Another message you have dog close up, pleasure with your close friend. Yes, panahon na para alamin sino ba talaga yung close friend mo, sino talaga yung genuine friend mo na maaasahan mo anytime. Okay? Another message you have desk, pay attention to your work. Yes, ito yun. In the Eight of Pentacles, talagang kailangan mo mag-focus sa trabaho. Nakita ko rito, you are being rewarded with your job. So ngayon, magpakitang gilas ka parang ganyan. At medyo gumagaan na, bumubuti na. Another message you have moon, changes in your life. Yes, 2 beses lumabas ang moon. Talaga may pagbabago, may kalinawan, may realize, merong truth na lalabas, may clarity na lalabas. Okay? Mule, someone is extremely stubborn and unwilling to change. 2 beses sinabi yung word na change. So, may pagbabago doon na nangyayari sa'yo, and then may tao daw sa buhay mo na ayaw magbago o medyo matigas ang ulo. So, kailangan mong harapin yung pagbabago, and also, parang you're on the same page with this someone. Whether lover mo to, magulang mo, kapatid mo, na parang ayaw niyang tanggapin yung pagbabagong gusto mong i-impose. Parang ganyan. So, you really need to have an open communication para ma-fix yan. Okay? Ang outcome mo, Gemini, for October 6 to 12, you have, the 8 of Cups. Kitang-kita ko rito, iiwanan mo na talaga yung mga bagay na hindi totoo sa'yo o hindi na para sa'yo in the long term. No? Kitang-kita ko dito na once malinawan ka, alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat iwanan, dapat bitawan, dapat nang i-let go. And everything now will start to really, really be lighter para sa'yo. Especially po, sabi ko nga, pagdating ng full moon in Aries on October 6, dahil mong moon dito, 3, pinapakita dito na talagang magbabago ang lahat. Ang pananaw mo, ang pagkakakilala mo sa isang tao, sa isang bagay, at doon unti-unting lilinis ang lahat for you. Aalis ang dapat umalis, mag-i-stay ang talagang dapat mag-stay, at makikilala mo na yung mga bagay at taong dapat mong panghawakan long term, which is good. Which is good for you. At least nakikita mo na kung ano talaga yung totoo at ano yung mga bagay na peke at hindi reliable, kumbaga. Okay? The 8 of Cups, the 9 of Cups. Wow! Magkasunod to. Uy, napakaganda. 8 of Cups, 9 of Cups. So, aalis ka sa isang bagay kasi makukuha mo na yung winish mo. So, alam nyo na po, Gemini, kung lahi po kayo nanonood sa akin, kapag lumabas si 9 of Cups, ito na yung moment mo to make a wish. So, close your eyes, concentrate, and i-wish mo na yan. Kung medyo mahaba-haba, i-pause mo muna ang video. Because your spirit guides and angel guides are hearing the frequency and energy of your prayer. Kaya i-dasal mo na yan. Balik ka sa akin after your wish. Okay? So, 9 of Cups, talagang patungo ka na sa tagumpay ng buhay mo, sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng saysay, sa mga bagay na magbabalik ng energy mo, ng power mo, ng passion mo, na para bagang nawala dahil sa mga pinagdaanan mo dito. Ngayon, ready ka na umalis, matapang ka na, malakas ka na, at hahabulin mo na yung talagang alam mong para sa'yo. So, congrats. This is really beautiful. Letting go may be hard, maybe masakit, medyo matagal yung transition, pero kitang-kita mo naman yung pupuntahan mo para sa satisfaction, fulfillment, happiness mo, no? So, wag ka nang manghinayang sa mga iiwanan mo kasi patungo ka na sa mas magandang antas ng buhay, okay? So, Gemini, that is your October 6 to 12. Hopefully, naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Saro PH. God bless everybody.